Four signs ng pagbabalik ng Panginoong Jesus, the second coming of Jesus Christ. Pero may mga tao bang nakakaalam ng exact date ng pagbabalik niya? No. Matthew 24, di ba? But of that day and hour, no one knows. Not even the angels of heaven, but my Father only. Sabi po ni Jesus yan, Diyos Ama lang daw po ang nakakaalam ng araw ng pagbabalik niya. Kaya kapag may napapanood po kayong preacher online na nagsasabi na 2030, 2050, babalik ang Panginoon, naku po, red flag na yan. Pero sabi ng Panginoong Jesus, malalaman natin the end is near sa pamamagitan ng signs na nakikita natin na nangyayari sa paligid natin. So ngayon po naglista ako ng 4. Kung may dadagdag kayo, okay po yun. So number 1 sign, signs of exponentialism. Ano po ibig sabihin nun? Increase in knowledge. Diba? There will be explosion of knowledge. Sasabog ang katalinuhan ng tao. At nakikita po natin ngayon yan. Grabe yung technology ngayon, di ba? Meron na ngang AI. Grabe yung pwedeng magawa ng AI kapag ginamit sa mali, di ba? Kaya sabi sa Daniel 12 verse 4, talagang magkakaroon ng increase in knowledge sa end times. At nakikita na natin ngayon yan sa mga technology at ito ang isa sa ebidensya, yung AI. Number 2 sign is the sign in nature. At nakita naman natin yung mga earthquake, yung mga famine, yung mga salot, di ba? Nagkaroon ng COVID noong 2020 at ngayon all over the world nangyayari yung mga lindol. So that's another sign. Number 3, signs of Christian opposition. Unang-una dyan, persecution of believers. Nakita natin, no? Nung nakaraan lang, nabalitaan natin yung pinugutan ng ulo, 70 sila. At nangyayari ito sa buong mundo. Hindi lang, no? Kahit dito sa social media, kahit sa pag-evangelize mo, sa pamilya mo, sa kalsada, grabe yung persecution sa mga Christians. And we are being hated kapag pinoproclaim natin yung katotohanan or we are being mocked. Nagtatawanan tayo, nilalait tayo kapag pinoproclaim natin si Jesus, lalo na sa mga worldly na lugar, worldly na tao. Hindi lang yun, magkakaroon din ng apostasy or heresy. Apostasy po ang ibig sabihin, ito yung mga nag-profess na Christian sila, pero tumalikod sa faith nila, and now they are trying to attack the Bible. They are trying to teach heretic teachings or heresy. No? Ang dami ngayon yan, lalo sa social media. Dati akong Christian. Ngayon, I don't believe in the Bible, ganyan-ganyan. So ito po yung tinatawag na apostasy. Marami pong po-profess na Christian sila, but tatalikod sa faith. But alam natin na in the first place, hindi po sila saved. Another thing is yung mga demonic activities. Diba? Grabe sa Hollywood, sa mga movies, sa mga musics. And diba, nadidiscern naman natin yan eh. Bukod doon, mga false prophet, false Christ na nag-claim na sila yung Messiah, sila yung Christ, at yung mga cult na religion na nagde-deny kay Jesus sa pagka-Diyos ni Jesus, na si Jesus ay namatay, muling nabuhay. And alam natin yan, no? Sobrang lalaki ng mga religion na to na against kay Jesus. At ito, isa rin sa sign na talagang nasa end times na tayo. Another thing is yung hindi na natuturo yung sound doctrine sa church, no? Ayaw na marinig ng mga tao yung sound doctrine. Gusto na lang nila marinig yung masarap sa tenga nila. At kulang din pala yung mga scoffers. Ito po yung mga nanglalait sa mga Christian na, tagal-tagal nyo nang sinasabi na dadating yan. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi mangyayari yan. Scoffers, magiging talamak po yan sa end times. Nakasulat po yan sa 2 Peter. And number 4 on my list, signs in society. Ito na po yung mga lawlessness. Grabe yung nangyayari sa atin ngayon. Violence, sexual immorality. Ito po, usong-uso po ngayon lalo sa panahon ng social media. Normal na mag-commit ng adultery or pangangalunya. Wala na eh. Kumbaga tinatawanan na lang nila. And that's number 1 deception of Satan, no? Talagang ginagawa niyang normal yung mga mali, yung mga bagay na oppose sa kalooban ng Diyos. Giging lovers of self na yung mga tao, lovers of pleasures na yung mga tao, sumusunod na sa sinful nature nila, sa sinful desire nila, mga selfish pursuit, self-centered na. No? Basta masaya, okay lang, kahit mali. Basta walang inaapakang tao, okay lang, kahit mali. Pleasure seekers. Idadagdag ko lang yung greed. Ito masyadong hindi napapansin, no? Bukod sa greed sa pera, sa power, yung greed sa pagkain, ang hindi na pag-uusapan ngayon. And I think ito rin yung way ni Satan na i-deceive yung people na okay lang maging matakaw. Okay lang maging matakaw, kumain ka lang ng kumain. Wala ka namang tinatapakang tao. Alam niyo po ba ang unang kasalanan sa Garden of Eden? Pagkain. Kinain ni Eva yung
mansanas. And ngayon, gluttony, grabe, no? Hindi na inaalagaan yung katawan. Basta kain ng kain. May mga nagmumukbang pa nga na content creators, di ba? And that's gluttony. That's it for me. Hindi kakasya yung 10 minutes dito kapag nilista ko lahat. No? Meron pang wars and rumors of wars na nangyayari ngayon sa Israel. Di ba? Ito na yung mga signs na birth pain, kumbaga, na we are in the end times. We need to be prepared because Jesus will come like a thief in the night. No one knows, no? Normal day lang daw po yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pwedeng nagdadrive ka, pwedeng naglalaba ka, pwedeng nagluluto ka, nagsiselfone ka, nagbabasketball ka. Ganon, unexpected, imminent. Hindi alam ng kahit na sino. Not even the angels of heaven. So be prepared. Jesus is the only way to heaven. If you have Jesus in your life, you will have eternal life. Amen.